Yan guys. For our next problem, no? Find the sum of all even numbers from 0 to 420. Okay. So, same pa rin naman, gagamit tayo ng formula. Kaso, ang ano dito, ilagay na natin yung mga yung available natin. A1 is 0. Yung AN natin, hindi natin alam eh. Yung N natin, hindi rin natin alam kung ilan. Kasi ilan nga ba yung even numbers pag dyan? So, para mahanap lang natin yung sinasabi na even numbers between 0 to 420, yung 420 mo, i-divide lang natin sa 2 is equal to 210 even numbers. So, meron tayong 210 na even numbers between 0 to 420. So, yan na yung N natin, no? Yung N natin is 210. Yung AN natin is 420. Kasi even number din siya eh. Ayan. So, gamit lang tayo ng formula na Sn is equal to N over 2. Since may A1 tsaka AN naman tayo, pwede na natin gamitin itong formula na to. 210 over 2. Yung A1 natin is 0 plus 420. Sn is, kunin natin. Mahiwaga natin po, calculator. Zero plus 420. $210 over 2 times 0 plus 420, 44,100. May mali ba tayo? Ba't di natin napalabas ang sagot? $420 over 2 is 210. So, meron tayong 210 na even numbers. Mali pala, hindi pala 0 ang A1 natin. Kasi hindi nga pala siya divisible by 2. Ay, my bad. So, ang first even number natin is 2. So, siya yung magiging A1 natin. So, ito ay magiging 2. Kasi ang magiging even numbers dyan, yung 2, 4, 6, etc. etc. hanggang sa makarating sa 420 eh. So, ito, magiging 2. 44, 310. Yan yung sagot natin. I believe ito siya. Burahin lang natin to. 44, 310. Letter C. Next problem tayo. The first term of an arithmetic progression is 6 and the 10th term is 3 times the second term. What is the common difference? So, ganun lang din guys. I-take note natin dyan yung mga given. So, ang A1 daw natin is 6. At ang 10th term natin is 3 times the second term. So, yung A10, pwede natin sabihin na 3, A2. So, kumbaga, let A2 be our second term. What is the common difference? Okay.
Di ba ang common difference lang yan, magiging ano yan eh, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, etc. Kasi di ba kapag may given tayong series na A1, A2, A3, etc. Pag minus lang natin to, yun yung common difference. Tama? So, pwede natin itong gamitin itong pwede natin itong gamitin. So, yan daw yung A2 minus A1 ang common difference. So, paano natin siya gagawin? Pwede natin gamitin pa rin itong formula na to. AN is equal to A1 plus N minus 1 D. Kaso, wala tayong AN. Hindi, pwede natin gamitin AN. Itong A10, which is yung A10 is equal to A1 plus 10 minus 1 D. Okay. Ano ba yung A10 natin? Yung A10 natin, yung 3, A2 is equal to A1 natin is 6. Yan, para makita lang yung pagkakasunod-sunod ng pagsasolve natin. 6 plus 10 minus 1 is 9. 9. Common difference natin is A2 minus 6. So, yung natira na lang sa atin, A2. Di ba? So, simplify na lang natin. 3A2 is equal to 6 plus 9A2 minus 9 times 6. Calculate natin yan. Mag-engineer ka na, kahit simpleng multiplication, kinakalculate yan. Just to make sure na tama yung ano natin. So, 9 times 6, 54 minus 54. Further simplifying, no? Maging 54 transpose 54 minus 6. So, may 48 is equal to 9 minus 3 is 6. 6 A2. So, ang A2 natin is 48 divided by 6 is 8. Kaso, hindi naman yun ang hinahanap. Hindi hinahanap yung common difference. So, balikan natin to. Diba ang common difference daw is A2 minus A1. So, magiging 8 minus 6. So, ang common difference natin is 2. Yan ang final answer natin. I believe ito siya sa pagpipilian. So, ganun lang siya i-solve, guys. Basta tatandaan nyo lang lagi itong formula na to. And then, kung ano ba yung AN, A1, common difference, and pag na-identify nyo na siya lahat, masasagot nyo na ng tama. Okay, for our next problem, no? So, ito yung mga medyo difficult na problem. So, mga applications na to ng arithmetic progression sa word problem. So, kita-kits sa next video.